sabi na nanonood sa YouTube. Ito. Kasi nire-record ang aking homily, lalagay sa YouTube. May mga gumagaling din sa YouTube. Tawag ko cyberspace healing. Sabi ng isa sa akin, Amerikano ito, I'm watching you on YouTube. He's a priest. What are you telling on people? Ano sinasabi mo sa kanila? At pumapalakpak sila bago ka mag-homily. Ano mo sabi ko? Sabi ko sa kanila, pumalakpak kayo. Pwede pumalakpak. So, mga tao, sumusunod, no? Bakit kayo sumusunod? Yan. Ang ganda pong malaman na sumusunod kayo kasi kayo'y naniniwala. Amen? Napakahalaga ng paniniwala sa isang tao kung gustong gumaling. Sabi ko nga dito sa gospel natin ngayon, no? Si Jesus umakyat sa langit at pinili niya ang 12 na gusto niyang paakyatin. Okay? Ngayon, tayo, nandito ngayon, no? Kanina pumunta kami dito. Sabi ni Father Lando, nandun na ang tao, puro na. Sabi ko, ito, ang mga pinapunta dito ng Diyos. So, kayo yun, no? Pinapunta tayo dito ng Diyos ngayon upang makatanggap ng pagpapala. Yan. Amen? Ang unang pagpapalain ng Diyos ay yung mga nakakarinig ng mabuting balita. Ano ba ang mabuting balita? Ito yung salitang nagpapaliwanag sa ating mga isipan. Kasi kalamayan sa atin, nalalabuan. Nangihina ang loob. Lalala, magkaroon kayo ng sakit. Nagpa-pray over po sa akin. Siguro, hindi niya na masabi lahat ang kanyang sakit. Isinulat na lang dito. General. Akala ko siya ay general. So, general. Sabi, hindi po ako general. Sabi ko, sino po kayo? Ako po si Mr. So. Sabi ko, oh. Bakit po yan general? Father, gusto ko pong magpahiling. Ano ba sakit nyo? Masakit ang ulo, masakit ang likod, masakit ang batok, may high blood, malabo ang mata, hindi makarinig ng pasor. Sabi ko, kailangan ko po ng general healing. Sabi ko, ang kailangan nyo po ay overhaul. Yeah, kailangan nating i-overhaul. Kahapon naman, nung 2 days ago, nag-pray over ako dito sa El Centro. Ang sabi sa akin nung nagpa-pray over, kasi kilala ko siya eh. Wala siya sa wheelchair. Siya po ay nalalagas yung buhok. Ayaw niya maging kalbo. Tapos, ngayon, sabi ko, ano nangyari sa'yo? Hindi ko alam, Father. Tinubuhan ako ng buhok. Sumakit na ba ng tuhod ko? Sabi ko, ganun po talaga tayong tao. Tayo po ay magkakasakit. Manghihina. Kaya kailangan matuto tayong ingatan ang ating sarili at ito po ay hindi abusuhin. Amen? Ang ating po katawan ay templo ng Espiritu Santo. Ito po ay kaya si Jesus kumuha ng 12 para turuan, para ipalaganap ang mabuting balita. Halika kayo dito, sabi ni Jesus, I will teach you on what to teach on people. Ano ang itinuro? Na ang ating katawan ay templo ng Espiritu Santo. Hindi po ito inaabuso, hindi po ito pinababayaan. Pagka po ito inabuso, pagka po ito pinabayaan, ito po ay magmamanifest. Kaya may kasabihan, ang ating katawan hindi nagsisinungaling. Hindi po yan nagsisinungaling, lumalabas. Meron po akong kakilala. Sabi niya, alam mo, wala akong ganang kumain. Nagda-diet. Pero ang laki-laki naman niya. Sabi ko, parang hindi naman totoo yun. Meron bang matabang hindi mahilig kumain? Tapos, di ba napapansin natin yung minsan na may mga pimples. Yan, napupuyat. Yan. Yung mga nagkakap ng malaking eye bag. Yan, napupuyat. No? Lumalabas sa katawan.
Kaya po mga kapatid, kung kayo mga nagpapapray over, na hingi ng tulong, ingatan naman natin ang ating sarili. Yan. Ang parte ng pag-iingat sa sarili ay pagkakaroon ng tinatawag na tamang kamalayan. Unang-una, sa ano? Sa pag-uugali. Huwag po tayo lagi nagagalit. Ako, talagang sinusubukan ako dyan. Na siguro kayo rin, bago pumunta sa simbahan, yan ang mga palatandaan na may mag-iinis sa inyo. O kaya naman pagkalabas mo ng simbahan, may mag-iinis sa inyo, no? Kailangan kontrolin natin ang ating sarili. Unang-una, hindi po maganda sa tao ang laging nagagalit. Yung mga na-attend ng healing mass na laging galit. Sa susunod na kayo magpa-pray over dito, nasa wheelchair na kayo. Dahil nai-stroke kayo. Sinasabi ko po dahil naalala ko yung kwento ng isang babae. Maganda itong kwentong ito. Sumakay sa jeep. Ay, yung pagpasok sa jeep, siniksik lahat, lalo-lalo na yung katabi. Usod ka nga dyan. Ako uupo. Sabi nung katabi, pagsabihan mo yan, pagalitan mo. Ang bastos. Sabi nung siniksik, yung binastos na babae, siniksik siya eh. Kaya niya, huwag na lang kasi bababa na po ako sa susunod na kanto. Ang ganda. Bababa na ako sa susunod na kanto. Huwag nyo nang sayangin ang galit mo. Alam mo, karamihan sa atin, parang naiinis sa sarili pag hindi nagalit. Sana nagalit ko. Sana pinagalitan ko. No? Pero sabi ng isang babae, sa isang kanto na lang po ang baba ko. Bababa na po ako. Kaya hindi na po ako nagalit. Lahat tayo, mga kapatid, bababa na sa susunod na kanto. Anong ibig sabihin? Ang buhay maikli lamang. Huwag nating sinasayang ito sa pakikipagtalo, pakikipag-away, sama ng loob. Yan. Bakit? Hindi po ito nakakabuti sa ating katawan. Pangalawa, huwag kayong mag-isip ng mag-isip. Tapos magpapapray over kayo, hindi kayo makatulog. May nagsabi sa akin, Father, ano po ang gamot sa hindi makatulog? Sabi ko, kailangan ipagdasal mong ikaw ay antukin. Actually, hindi naman pagtulog ang problema. Ang problema, kung ano-ano ang iniisip. Father, nasanay na akong mag-isip na mag-isip. Okay. Tumakbo ka. Yung buong circle. Magpakapagod ka. No? Minsan mga kapatid, kailangan maging creative tayo sa buhay. And this is what God is asking us to do. Huwag tayong nasasanay nag-aalala. Alam mo, ang mga taong mahilig mag-worry, yung nababahala, para kang nakaupo sa rocking chair. You're going nowhere. Huwag nating sinasanay ang ating sarili na nag-worry. Huwag tayong nasasanay na laging nag-aalala. Pagka kayo malapit ng mag-alala, ang gawin nyo magdasal. Napakagandaming magandang dasal. Sabi sa akin ni Father Orlando, Father, sumulat ka nga ng mga prayers sa susunod mong libro. Sabi ko, okay, I will do that. Kailangan ng tao ang laging nagdadasal para magkaroon ng peace. We all deserve to live a peaceful life. Ang pangatlo, sanayin nating mag-initiate ng goodness. Huwag nating hintayin na batiin natin ang taong bumabati sa akin. Pagka naglalakad, no?
Ay, bakit hindi mo pinabati siya? Eh, dapat siya muna. Alam mo ako. Alam mo, ganyan tayo. Sila muna bago ako. No. We as Christians should learn how to initiate goodness. Huwag nating hintayin ang iba ang gumawa ng mabuti sa atin. Umpisahan natin. Love begets love. Goodness begets goodness. Nung tumawag po si Jesus, tinawag niya ang 12. Jesus initiated it all. And we should be the witnesses. Kailangan tayo bilang isang mga tagasunod kay Kristo ang nagiging mabuting halimbawa na ano? Na hindi natin hinihintay na gawan tayo ng mabuti para gumawa tayo ng mabuti sa ating kapwa. At pang-apat, upang tayo maging blessed na blessed, ito nga ang lagi kong sinasabi, lalong-lalo na sa mga hindi pa mayayaman. Yan, taas ang kamay ng hindi pa mayaman. Yan. Tayo na. Palakpakan natin ang Diyos. Yan. Tuturo ko na sa inyo ang sekreto. Sabi ko, meron akong isang pare, no? Matapos ko itong sabihin, ibinigay lahat sa akin ng koleksyon. Hindi ko naman kukunin ito kay Father Lando para ito sa simbahan. Anyway, nung ibinabalik ko sa kanya ang koleksyon, sabi ko, no, Father, yun na yan, hindi ako nakakuha ng koleksyon. Father, hayaan mo namang yumaman din ako. Huwag po tayong masama ang ugali. Kita ng Diyos lahat ang nangyayari sa atin. Sinasabi ko po ito sa inyo, ito po ang sikreto ng pag-asenso. Kung kayo laging gipit, alam nyo, sa aking, marami na po akong may pinipray over, alam ko na po ang may utang. Ay, ito, maraming utang. At alam ko rin kung sino ang mangungutang. Para kayo'y makaalis na sa inyong pangungutang at kayo na magpapautang. Sinasabi ko ito, now that you do not have enough yet, give. Subukan niyo po ito. Magbigay. Magbigay at tumulong. I'm telling you, there is no other way for success and good life if we are not giving and if we are not sharing. Tayo pong tao na nabubuhay sa lupa, tayo ay dapat maging daluyan ng biyaya. Kasi po tayo pong lahat, sabi ko, nako, malapit ang Pilipinas, siguro napapanahon na tayo ay umangat na. Pero hindi po paaangatin ang mga taong masasama ang ugali. Ay napakarami pa rin ito, makasarili. Kaya nga po sabi ko, sa kilay, alam ko na kung sinong maraming ugali, masama ang ugali. Pagka ito'y masama ang ugali, ang prayer ko sa kanila, Lord, kunin mo na po sila. Kasi, naiinis na ako eh. Naiinis na ako. Sabi ko, pa-pray over. Ang sama-sama naman ng ugali. Kaya ang prayer ko sa inyo, kaya huwag na kayong lalapit para mabawas-bawasan ko yung pray over. No, kasi po hindi po nakakatulong ito sa sarili nyo. It is not healthy. It is not healthy if you have this kind of attitude. Kung masama ang ugali mo, kay swapang, kay gani, di ka marunong mamigay, simba ka naman ng simba, rosaryo ka na rosaryo. Diyos ko, ano bang klaseng tao ito? Yung bang, it pains me. At it hurts God. Parang nasasaktan din ng Diyos, no? Sabi, ano ba naman klaseng tao tayo? Dasal tayo ng dasal. Ang sama-sama naman ang ugali. Yan. Ihingi natin ng tulong yan sa Diyos. Ang sabi po sa pagbasa ngayon, ang 12 apostles,
binigyan ng kapangyarihang magpalayas ng masamang espiritu, ng demonyo. And I believe, ang mga masasamang ugali, hindi lamang healing ang kailangan nila. Kailangan nila ng exorcism. That's true. Kasi po, ito po ay masyadong malalim. Kaya ang si Jesus, nung tumawag ng 12, sinabihan nila, kayo ay mag-preach, kayo ay mag-heal, at kayo ay magpapaalis ng masasamang espiritu. Kasi po ang kasamaan ng ugali ay nakakahawa. Sabi ko nga kanina, tayong mga tao, gumaganti sa International Law of Motion, sa physics, first law of motion, law of interaction. Pag masama ang ugali mo, masama rin ang ugali ko. Minamana yan. Kaya kung kayo po'y magpapamana sa mga anak ninyo, huwag po ang masamang ugali nyo kawawa. Totoo po yan. At pwede po itong ipagdasal. Kasi nga po ang Diyos, nung tumawag ng 12 si Jesus, isa sa mga ginawa ni Jesus ay okay, bibigyan kayo ng kapangyarihang magpaalis ng masamang espiritu, ng demonyo. Ang tao pong may kasamaang ugali ay parang sinasaniba ng demonyo. Kaya awa-awa kayo sa sarili nyo. Kung ngayon pa lang ipagdasalan natin, Diyos ko, Panginoon, ako po yun, patawarin po ako. Kaya paglapit nyo sa akin, hindi ko na ipipray sa inyo, huwag ka nang kunin ni Lord. Yes. Why? Hindi po nagbibigay ng saya at sigla sa buhay ng pamilya. Maawa-awa kayo sa pamilya ninyo, Diyos ko. Siguro ay karanasan ito ng lahat. Let us not be hypocrites and let us be realistic. Ito ay human experience, nararanasan ng pamilya. Kaya kung ikaw ay may anak, nakikita mo, bata pa, may kasama ng ugali, pagsabihan mo, anak, hindi maganda yan. Masama ang ugali mo. Pagsabihan natin habang bata pa. Dahil para itong magiging isang sumpa. Hindi po siya magiging masaya. At hindi rin siya magbibigay ng saya sa mga kasamahan niya. Kaya nga po ako, pag ako'y nakakakita ng mga babae, may asawa, kaibigan ko, ang sama ng ugali. Sabi ko, Panginoon, salamat po, ako'y nagpari. Hindi ko ito naging asawa. Abay, para kang isinumpa. Para kang nasa impyerno. Pagka nagkaroon ka ng kasamahan sa bahay na masama ang ugali, maitim ang budhi. Kaya nga sabi ko, pagka nagpapapray over yan sa akin, alam ko na, sa kilay pa lang. Kaya mag-ingat-ingat kayo. No, we all deserve to live a happy life. Kung ako'y nasa Amerika in December, nakakatuwa, ito po isang Hudyo. Very, very successful. Very, very successful. Paparito po siya. Kasi matapos ko po siya may pray over, na-experience niya ang God. Sabi niya, Father, binyagan mo ako, pupunta ako sa Pilipinas. Tapos, bigay siya ng bigay. Hindi naman ako kakilala. Sabi ko, bakit ganyan ka? Ang sabi kasi ng nanay ko, nung ako'y bata ay ito, lagi kang magbibigay. Lagi kang tutulong at hindi ka pababayaan ng Diyos. Sa mga anak nyo, ituro nyo yan. Laging tutulong, laging magbibigay, huwag masama ang ugali mo kasi nakikita yan ng Panginoon. At pagpapalain ang anak ninyo.
Huwag turuan ang mga batang maging makasarili. Kasi ang batang makasarili, ang sarili lamang ang iniisip, nagiging madamot, akin, akin, akin lang, nagiging miserable ang buhay. Maawa kayo. Huwag niyong ipamana ang kasamaan ng ugali ninyo. Kailangan ito'y ibaon. Tulad ng pagpapadala ni Jesus sa 12 apostles, ang kasabi-sabihin niya, bibigyan kita ng kapangyarihang magpaalis ng masamang espiritu. Kaya po ito po ang aking experience sa pagpipray over. Napakadaling ipagdasal ng mga healing-healing. Masakit ng ulo, madali lang yan. Yung mga may bukol man nawawala. Ang mahirap i-pray over ay ang masamang ugali. Kaya nga ang sabi ko, tatawag ako ng exorcist. Kailangan ng exorcism. Pero, kung tayo'y magpapakababa, alam mo sinasabi ito ni Pope Francis. Ang sabi ni Pope Francis, alam naman natin, ang sarili natin may kahinaan. Let us be attuned to ourselves if we have that kind of attitude. Ask the Holy Spirit to come and help us to be a better person and be a better Christians. And in doing so, my dear sisters and brothers, magiging masaya ang buhay natin. Huwag niyong ikatakot ang magiging kinabukasan ng mga anak niyo kung ito'y tinuruan niyo ng tama. Lalong-lalo na ng pagtulong sa kapwa. Nakikita ng Diyos ang lahat, hindi kayo pababayaan. Dahil naging maganda ang ugali natin para sa iba. Amen. Tayo po tatayo. Isang sabana na kahika. At for the first time din po, ngayon lang po kami daw ng prayer healing ni Father. Kaya ito po, maraming salamat sa Panginoon. Magaling na po ako at wala na hika. Praise God. Hallelujah! Hallelujah!